Meron siya namatay. Guide us na sana kami mapahamak, Lord. And we also pray for our President Dong Duterte, na Lord, na napabalikan na pinayaan siya makabalik sa Pilipinas. Lord, sana walang masamang nangyari sa kanya. Watch over the pilot, all the things of the airplane. Amen. Sa pagpapigyan dito, Lord, with the Holy Spirit guide him and be with him. Thank you, Lord, for listening to our prayer. In Jesus' name, amen. 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 Sana sa Holy Spirit, sa aming ex-president, si Tatay Digong, na kami po ay nandito para suportahan ang aming Tatay Digong sapagkat amin pong inaalaala yung kanyang kaligtasan para sa bayang bansang Pilipinas, na siya po ang aming sandigan sa aming pag-asa para sa lahat ng mga kasama sa senatorial ng bansang Pilipinas, sa pamumuhunan niya kay Desara at saka sa buong mga kasama sa PDP naman. Magandang gabi po at sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa kaligtasan naming lahat ng mga nandirito, na mga sumusuporta sa aming Pangulo na si Tatay Digong Duterte. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan, sa wisdom na pinagkaloob niyo po sa amin, at pinananalangin po namin ang tagumpay at kaligtasan ni Tatay Digong, naming lahat ng mga sumusuporta sa kanya, at kami po ay nagpapasalamat ng lubos, at lahat ng ito ay binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa aming Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kay Tatay Digong, pinadalangin ko po at tinataas ko po sa inyo na sana sa oras na ito ay gabayan mo po siya, na sana po makamit niya po ang lahat ng nag-iingat para sa bansa. Ang inihiling po namin na bigyan mo siya ng lakas, at sana po makauwi siya dito sa sarili niyang bansa. At sana po, Ama, huwag mo po siyang pababayaan. Lagi ka po sa kanya, bumabay sa kanya, at lagi mo po siyang yayakapin na lumakas pa po ang kanyang loob. At para po sa mga tao na nangaapi sa kanya, at saka yung mga tao na hindi naniniwala sa kanya, sana po bigyan niyo sila ng kaisipan na maggulay-gulay sa mga pinagagagawa nila, at nang sana magkaisa po tayo na kami po na mga Pilipino, na sana po mawala na po yung away-away, magkaroon po kami ng unity para po mapaganda namin ang aming bansa. Hinihiling ko po, Ama, na sana po sa oras na ito, si Tatay Digong po ay lagi po sana nasa magandang kondisyon, at sana lakasan niya ang kanyang loob, dahil para sa pamilya niya at para sa amin na umaasa na magkaroon ng pagbabago sa aming bansa, na maging mapayapa at maging masagana para sa ating mga anak at magiging apo. Ito po ay dalangin ko sa inyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito, sa pagtitipon po namin sa lugar na ito. Nawa po, Panginoon, ay gabayan mo kami at iwanagan mo po ang lahat ng kaisipan na nandito ngayon. Lord, ang ating pong samot na langin sa ating mahal na Panginoon, na sana po gabayan mo at bigyan mo po ng kalakasan ang aming mahal na Tatay Digong. Huwag mo po siyang pabayaan. Gabayan mo po siya. Bigyan mo po siya ng lakas sa pangangatawan upang mayroon po siyang lakas at makabalik po dito sa Pilipinas ng malakas para po sa amin, Panginoon. Sa puso po namin inalalapit sa inyo ang aming mga hiling
ng aming kahilingan lamang po ay maibalik si Tatay Digong upang po siya ang maging gabay at magbigay ng tamang landas sa aming bansa. Lahat po kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Humingi kami ng kaliwanagan, pagmamahal at unawa mo sa amin na sana, Panginoon, lahat ng aming hinihiling ay maibigay mo po sa amin. Sa ang aming tanghiling lamang po ay maibalik si Tatay Digong ng safe, malakas at buhay at may lakas na kalooban para po ipaglaban po kami mga mahihirap. Dahil po sa panahon po ngayon, sa totoo lang ng po, Lord, nakikita ko po ang nangyayari at ano ang totoong nangyayari po sa aming bansa. Wala na pong hustisya, wala na pong respeto, hindi na po ginagalang ang batas dito sa aming bansa. Maawa ka po, Panginoon, gabayan mo po kaming lahat, Lord, na kaya pa po namin siya ipaglaban. Kahit ilang linggo po kami na sa kalsada. Lakas ng loob, lakas ng pangangatawan at kaisipan ang aming kailangan, Lord, na ibigay mo sa amin. Patnubay sa lahat ng oras na dapat namin gawin, na dapat ay nakatama at hindi kami nagawa ng labag sa iyong kalooban. Ito po, Panginoon, ay aming samot-dalangin at aming pusong inilalapit sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen and amen. Ang piling namin ngayon na aming former President Rodrigo Duterte po ay makauwi ng ligtas at safe. Safe at malakas po. Yun lang po talaga. Maraming salamat po. Ngayong gabi, una-una. Ano, sa atin, bagamat napakalakas ng hangin, hindi tayo talaga yan. Buksan mo yung mga ilaw kasi magsasama sa tutubo ito. Tama at hindi lang po dito sa Luzon ng Quezon City. Babanggitin ko rin po yung mga areas kung saan ginaganak ang mga ganitong pagtitipon. Dahil po ngayon dito po sa Cavite. Meron po sa Cavite. Meron po sa Cebu City. Dumaguete. Siburon. Sibulan. Tubaan. Bacolod City. Pagadian City. Zamboanga, Sibugay. Bonifacio, Misamis Occidental. General Santos City. Coronadal City. Bayugan City, Agusan del Sur. Pulupulok, South Cotabato. Malaybalay, Bukidnon. City, Agusan del Sur. Butuan City, Agusan del Norte. Danao, Cebu. Cagayan de Oro. Vigo City, Davao del Sur. Dapawan City, North Cotabato. Kailangan Bukidnon ng ating mga kasama na nagmamahal sa ating dating Pangulo, dating Presidente Rodrigo Duterte. Ayun po, siya po ay nasa ibang bansa ngayon. Actually, kahapon, siya po ay piniyake. At siya po ay walang anumang pinibigay sa batas. Basta na lang po siyang nakuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po tayo narito ngayon upang manawagan na sana po ay magligtas. Maraming salamat po sa mga kasama, sa mga vloggers na narito, at maging sa PNP na narito ngayon, at sa mga tao na nakikinig. Kayo po ang aming kastigyan ng kalakasan para po sa patuloy na pagtuntan ng ating bansa. Dapat po marinig kung ano po yung ating mga hiling at ano po ang ating request para po sa kaligtasan ng ating mahal na Presidente Rodrigo Duterte.